Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Lider ng kalaban na NPA patay sa operasyon ng Philippine Army, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang opisyal ng New People's Army o NPA ang kabilang sa 3 rebeldeng napatay sa isang engkwentro sa bayan ng Leon, lalawigan ng Iloilo, sinabi ng isang opisyal ng Philippine Army noong linggo. Sinabi ni Brigadier General Michael Samson, commander ng 301st Infantry Brigade, na 2 sa mga nasawi ay mga babae. Sinabi ni Samson na nakipagsagupaan ang mga tropa ng gobyerno sa mga miyembro ng Kumiting Rehiyon Panay Southern Front ng NPA na pinamumunuan ng isang Rebecca Alfaro at Roberto Gomia. Aniya, na-recover sa pinangyarihan ang 2 M16 rifle, mga personal na gamit at mga subversibong dokumento. Sinabi ng militar na nakipagsagupaan ang mga sundalo sa isa pang grupo ng mga rebelde sa Barangay Nalban. Noong Biyernes din, walang naiulat na nasawi mula sa magkabilang panig. Na-recover umano sa clearang operations ang isang M16 rifle at mga personal na gamit. Sinakay na sa Black Hawk helicopter ng ating Air Force ang mga napatay na NPA sa engkwentro. Panoorin po ninyo. Anong latest update sir sa nagluntad nga separadong encounter sa Banasang Leon kahapon? Yes sir, as of now sir, no, yung dito sa encounter natin sa may Barangay Kagay, ito nga po, naibaba na natin yung mga bangkay nung namatay sa Kagay sir, no. Ito through airlift na natin naibaba kaninang around 4 PM this afternoon po. Then after na to, nandito na po sa Kiring yung mga bangkay na turnover na po natin sa LGU, while wala pa pong nagki-claim dun sa mga bangkay po na families ng namatay sir. Nabudlayan sir, budlay gid mag-travel from Tagay to Poblacion Leon, nga gin-airlift din ang mga suspected NPA. Yes sir, mahirap talaga sir. At kita nyo naman sir, no, from the encounter site to Barangay Kagay sa isang araw, hindi pa rin po nila naabot dahil nga po mountainous yung area at yung terrain, pati yung weather po nakapagdulot din ng cancer para naka-hindrance po dun sir sa pag-travel nung bangkay sir. Kaya ngayon sir, nagkaroon kami ng option na i-airlift na lang. Kaya po yun sir, in-airlift na lang po natin yung mga cadaver sir, yung mga napatay na NPA sir. Mga more or less sir, mga pila ka hours nagtinerang ilang bangkay dito sa babaw? Sir, more than 1 day na po, no, kasi nangyari yung encounter yesterday ng around 9:30 AM ng umaga sir. So nakuha naman natin sir, na ibaba lang sir ng ngayong araw sir ng 4 PM na sir. So ining casualties diri niya sa natabo niya sa may Barangay Kagay? Yes sir, yes sir. Yes sir. Barangay ano sir? Danau? Kagay sir, Kagay. Kagay. Oo. So may ano na sir, may identity na kita sa sining mga nakalamatay ngayon. Yes sir, meron na tayong identity, pero yun nga po, hintay lang po namin yung go signal from our battalion commander para po may labas na po natin yung identity sa media po. So bali sir, ilan bang babae o ilang lalaki? 2 babae po at 1 lalaki yung namatay sir dito sa encounter sa may Kagay. O sa estimate natin sir, mga ilang taon na sila? Ako actually sir, sa akin sa part ko, hindi ko ma-estimate kung ilang taon kasi hindi ko personally nakita yung bangkay. Pero later on sir, ibibigay natin yung full details po kung ilan po yung details po nitong mga namatay po sa encounter. So bali sir, sa galing ng Barangay Kagay papunta doon sa site doon, ilang oras pang Kung makuha natin sir, no, kung base sa tropa sir, araw talaga yung nilakad nila sir from the barangay proper sir to the encounter site sir.
So ngayon sir, dahil meron na silang dalang mga bangkay sir, mas nahirapan pa po sila sir na nagpatagal pa po ng movement nila sir papunta sa barangay proper sir. Oh, so bali sir, anong oras ka nag-abot dito sa kagingkuhain ng casualties? Kanina po sir, actually sir, hindi pa sila nakaabot sa barangay kanina sir. Nag-identify lang po sila ng landing zone dun sa area. Doon na po kinuha ng chopper po yung mga bangkay sir. Oh, so pag-abot din sa may Central Elementary School, anong oras nag-abot din sir? Around 4 PM na po dumabot dito sa Central Elementary School sir. Then immediately po dinala natin sa Aloysan sir, Hospital sir para may declare. Then after that sir, dinala natin dito sa Kiring sir para and turnover sa LGU sir while wala pa pong nagki-claim na family po sir. As to sa mga pilas nila sir, di na mga fatal wounds sa mga nagkalamatay ngayon. Sir, malaman na lang po natin yan sir based po dun sa gagawin ng SOCO po sir. Opo, yes po. Pero aside din sa ila sir, may iban pa kamugi na lang tao, basi ko may mga iban pa nga mga wounded sa tropa sang New People's Army. Yes sir, ongoing pa rin po na yung ginagawang operation ng tropa natin sa area sir. Hindi pa rin naman po sila umalis kung may mga possibility pa po sir na may mga nasugatan o casualty sa hanay po ng NPA sir. Pero sa hanay po ng government forces natin sir, sa awa ng Diyos sir, wala po tayong casualty sir. Mga recoveries natin sir? Sa encounter natin sa Cagay sir, meron tayong dalawang M16 na na-recovered sir. Yes sir, and ibang subversive documents at personal belongings po sir. So ang inatabo yan sir sa Cagay, separate niya kagabi ini natabo sa barangay Nalbang man. Yes sir, separate po yan sir. Kumusta to yan sir kagabi ang encounter nga naglundan? Sa na-encounter naman natin kagabi sir, ito sir, nanggaling to sa information ng local residents sir, very vigilant na po sila sir. Dahil nga po makikita natin dun sa pinangyarihan ng encounter sir, na malapit na siya sa proper ng barangay Nagbang, at the same time barangay Agta at barangay Durog, no, sa baba lang. So siyempre siguro naging din yung takot din yung mga sibilyan na may mga presensya ng NPA dun sa area. Kaya nagbigay sila ng impormasyon at tayo inaksyonan natin yung impormasyon na binigay ng mga sibilyan at dun po nangyari yung encounter. Pero wala tayong naulat na na wounded. As of now sir, sa result po ng encounter sir, wala po pong naulat na wounded sir, undetermined pa yung mga casualty sir. Pero dahil nga po sa pagiging vigilante ng mga residente po ng barangay Agta sir, nag-report sila na meron silang nakitang M16 rifle sir. Yun sir, na-recover natin kaninang umaga sir sa tulong po ng barangay kapitan ng barangay Agta sir. So isa lang? Yes sir, isa lang po. Opo. So pila ka na minuto sir na nag-kwentro na yung doa? Sa report ng tropa natin sir, umabot ng 15 minutes po yung firefight sir. So way naman sa mga wounded or mga residente nga natamaan sa bala? Wala po sir, wala po tayong casualty na mga civilian po doon sa encounter sir. Pero kuan natin sir, no, medyo doon din po kasi sa part ng encounter site sir is masukal na rin sir. Pero yun nga sir, malapit na siya sa barangay sir. Kung titingnan natin sir is around more or less 100 meters lang siya sa barangay road. Pero sa awa ng Diyos sir, wala naman pong casualty sa mga mga nasugatan o na sa mga civilian po na malapit sa area. Sa ngayon sir, tuloy-tuloy yung operation ninyo sa bukid. Yes sir, continuous pa rin yung ginagawa nating operation at clearing operation at pursuit operation doon po sa area sir, kasi alam po natin sir, hindi po yan sila lumalayo sir, lalong-lalo na dito sa barangay Nagba sir, malapit sa bahayan. Nalbang. So ang tendency na Nalbang ang tendency is bababa sila palapit sa mga bahayan. So ayaw naman po natin na may madamay na civilian, kaya po continuous pa rin po yung gagawin nating operation para po mahanap pa po yung naka-encounter po kagabi. Sir, yung mensahe niyo po sa mga tao, especially sa mga taga-barangay na alam natin, ang iba natatakot na kasi parang halos every week merong sunod-sunod na mga encounter na nangyayari sir. Yung mensahe mo sa mga residente? Sa mensahe ko po sa residente ng Tagaleon, so maging vigilante lang po tayo. Huwag po tayo matakot sa presence po ng mga army po natin sa area, kasi po yung mga army po natin ginagampanan lang po nila yung tungkulin nila na protektahan po yung ating mga mamamayan. So at yun po, nagpapasalamat din kami na nakita nga po natin na ayaw na talaga ng mga tao sa dahil sila na po yung nagbibigay ng impormasyon sa mga kung nasaan po yung mga rebelde dito sa area natin. Pero yun nga po, huwag silang matakot at
Yun nga po, rest assured na patuloy namin gagawin yung tungkulin namin para po maprotektahan yung mga mamamayan natin at mapanatili po yung peace and order po dito sa Leon po. Yes, sir. At sa natitirang membro po ng NPA na nandyan pa sa bukid, ito na po yung pagkakataon nyo na po na sumuko na at magbalik loob sa gobyerno. Maraming programa ang gobyerno na naghihintay sa inyo. So, kung natatakot kayo sa army, sa police, pwede kayo lumapit kay kapitan, kay mayor kung gusto niyo na talagang sumuko. Wala nang saysay yung pinaglalaban ninyo at yung handang tumulong yung gobyerno para sa makapagbago kayo ng pamumuhay. As of now, sir, wala pang reported na may mga sightings pa sa ibang area na mga as of now, sir, so sa mga sightings naman po, sir, no, kahit ano po yung kanya, basta may mabigay na impormasyon, pero continuous pa rin naman po yung clearing natin sa area. Continuous pa rin yung pursuit operation natin sa area. Yes, sir. So we will keep in touch sir mamaya sa identity na ng mga Yes, sir. casualty. No problem po, sir. Alright. Salamat, sir. Ano pala yung position mo, sir? Captain Mark Rines po yung Civil Military Operations Officer ng 61st IB. Alright. Maraming salamat. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.